May problema din ba ang inyong mga GCash account? Hindi kayo makapag-login or hindi nyo po malagin or magamit ang inyong mga GCash account? Kasi po, pag tinatry nyo ilagin, may mga ganito pong lumalabas. Ayan po, ganyan po. So, dito po sa tutorial natin mga lodis, ituturo po natin yan kung paano nyo po yan aayusin at kung paano nyo po ulit magagamit ang inyong mga GCash. So, follow nyo po ang tutorial na ito mga lodis, huwag nyo pong i-skip kasi po lahat po ng sasabihin ko po ay mahalaga at dapat nyo pong malaman. Okay? So, dito katulad po nito sa akin, ayan, itong GCash na to. So, pag tinatry natin siyang i-open, so may lumalabas pong ganyan mga lodis, and then automatic pong magbaback yung mga GCash natin. So, hindi natin ma-open ang ating mga GCash. So, pag ganun po ang lumalabas, either developer option man yan, security protection, unknown source, or unprotected network po. So, lahat na po yan ituturo natin. So, ang una po muna natin gagawin mga lodis ay kailangan nating i-clear yung data ng ating mga GCash apps natin. So, para i-clear po siya, kailangan nyo pong ilong press yung mga GCash application nyo. Katulad po niyan, ilong press nyo po. Ayan. And then, lalabas po ito. Ayan, apps info. Ayan po. Ngayon po, ang problema, hindi po lahat ng device ay pag nilong press mo ay may lumalabas pong apps info. So, pag wala pong lumabas na apps info, ang gawin nyo, pumunta kayo sa setting ng inyong mga cellphone. Ayan po, open nyo po. And then dito po, hanapin nyo po dito yung mga naka-download na application nyo. Katulad po sa akin dyan. Ayan, search nyo na lang po para mas madali po. Ayan po. So dito po, hanapin lang po natin yung mga application. Ayan po, apps, all apps. Kasi ayan po sa akin. And then dito, ayan po, nasa list po. So dito po, hahanapin lang po natin dito mga lodis ang GCash application. So bago natin siya hanapin, i-click natin yung tatlong dot na makikita natin din sa taas. Ayan. And then, i-click natin po itong show system. Ayan po. So, hanapin po natin dito mga lodis, yung GCash. So, pag nahanap na po natin yung GCash application mga lods, katulad po niyan, i-open po natin. And then, kung ano po dito yung makikita nyo, same lang din po doon sa paglong press sa ating mga GCash application. So, ito rin po yung tinatawag na app info. So, pagdating po dito sa app info, mga lods, hanapin nyo po ang storage in cache. Yan po. I-click nyo po yan. And then, mapupunta po tayo dito mga lods sa storage ng GCash. So, makikita po natin sa baba yan. Minsan sa taas naman po yan. Clear cache or clear storage. Minsan naman po clear data yan. So, kailangan po natin mga lods i-clear data, i-reset yung ating mga GCash application. Tanggalin po natin yung mga old updated or yung mga old data po ng ating mga GCash account. Kasi yan, minsan po, yan po ang nagko-cause kaya po nagkakaroon ng security issue sa ating mga GCash. So, ang gagawin nyo po, kailangan nyo po yung i-reset or kailangan nyo po tanggalin yung data na yan. So, i-clear nyo po yan, clear cache. Yan po. Dapat po 0 yan. And then dito naman po sa clear storage or clear data po, minsan makikita nyo dyan, clear nyo po yan. So, pag clear nyo po yan, marireset po yung GCash application nyo. Kaya pati po yung account nyo, madi-delete po yun doon. Kaya po, kung hindi nyo po alam yung account doon, huwag nyo po ito gawin. So, siyempre, kung GCash nyo naman po yan, alam nyo po ang number niyan, di ba? So, kailangan nyo po yan i-clear para po may login nyo po ang inyong mga GCash. Kasi ngayon po, yung yan po baka security protection or security issue ang problema ng inyong mga GCash. So, i-clear mo po yan. Yan po. So, ngayon, ang matitira na lang po dyan ay ang data ng apps. Yan po yung app size. And then, magiging 0 na po siya. Pag na-clear nyo na po yan, mag-back po kayo. Ngayon po, ang sigit po natin gagawin ay pumunta po tayo sa store or app store ng ating mga cellphone kung saan po natin dina-download yung mga application. Lahat naman po ng Android o lahat ng cellphone po, meron po yan na store para po doon sa mga application. Dito sa akin, sa Play Store, open natin mga yan. And then, pagdating po dito mga lodis, i-search po natin ang ating mga GCash. Yan, i-search natin dito. And then, lalabas po dito mga lodis. Hanapin nyo po yung GCash. And then, pag may nakita po kayo dyan, lodis tabi ng GCash na update or need update, kailangan nyo po loads i-update yan. Kasi po, baka hindi po updated ang inyong mga GCash, kaya po, hindi niya pa ma-open. Kasi po, in-update po yung system ni GCash. Kaya po, mostly sa mga GCash user po ay hindi pa nakaka-update kaya hindi nila ma-open. Kaya nagkakaroon po ng security issue sa ating mga GCash. So, i-update nyo po yan mga lods, okay? Pag once na na-update nyo na mga lodis, mag-back naman tayo. Ayan. Ngayon mga lodis, dito naman po tayo sa third step natin. Ito ay para doon sa may mga issue naman sa developer option. So marami ang nagtatanong hindi nila makita ang developer option nila. So kasi po ang developer option po ay nakatago po yan sa setting ng ating mga cellphone. Hindi po yan naka-open para po sa lahat ng device kasi po pwede po natin i-manipulate or pwede po natin adjust yung setting ng ating mga cellphone. So makikita nyo po yan dito mga lodis. Ayan, setting. Sa setting po yan, hanapin nyo yung setting ng inyong cellphone. So dito mga lodis, dahil iba-iba ang setting ng ating mga cellphone, hindi po magkakaparehas. Ang developer option po mga lods ay makikita nyo yan sa inyong mga about phone, my phone, phone information, and then system setting or system po. Makikita nyo po dyan mga lodis ang hahanapin natin para kung ma-turn on natin at mapalabas natin yung developer option. So dito sa akin, ang developer option ka mga lods ay andito po siya sa my phone, okay? Yan, my phone po.
Hanapin nyo po mga lodis yung mga nabanggit ko yan, okay? So, i-click natin po yan kung may phone din po sa inyo or about phone, okay? Yung mga nabanggit ko po, i-open nyo po yan. And then, mapupunta po tayo dito mga lodis sa information ng ating mga cellphone or ating mga device. So, dito po, hahanapin nyo po ito mga lods, okay? Ayan, dito po sa akin, makikita nyo po mga lods, ang developer option ay sa build number. Ang iba naman po, ang developer option po ay hindi dito. Makikita nyo po yan sa band build or build band or build version, band version, or version po or phone version ng ating mga cellphone. Ang mahalaga po, wala po problema yan, i-click nyo po lahat yan kasi po pag click nyo po yan ng 7 sunod-sunod, may magpa-pop up po yan sa baba dyan na developer option hanggang sa matapos nyo po ang 7 times na pag-click. Okay? So wala pong problema kung i-click nyo po yan. Ang mahalaga po, malaman nyo kung saan po yung developer option nyo nakatago. Kasi hindi nga po pare-parehas yung setting ng ating mga cellphone. So panoorin nyo po ito, ayan. Katulad dito po sa akin sa developer build number po, andyan po yung developer option. I-click ko po siya, ayan. Pansin nyo po, 1, 2, 3, 4. Yan sa baba po, nakikita nyo po, ayan po, ayan. So ngayon po, ayan, you are now a developer. Ibig sabihin, pag lumabas na po yan, ibig sabihin po, yung developer nyo po ay naka-open na po yan. So ang gagawin natin, dahil in-open po natin mga lodis, kailangan ulit natin yun i-turn on kasi po kailangan lang pong i-reset yung system ng developer na yon. So ang gagawin nyo po, i-back nyo po sa pinaka-setting ng inyong cellphone. Ayan po. So dito po minsan ang developer option ay nakatago siya mga lodis. So minsan naman makikita natin yan sa my phone, about phone, or system setting ng ating mga cellphone. So dahil naka-turn on na yun mga lods, pwede na natin siyang i-search sa ating mga search setting or search bar ng ating mga setting. Diyan po. Search natin po yan. Developer options. Ayan po mga lodis. Ayan, developer option. So kung naka-turn on yan mga lodis, lalabas po yan. So kung hindi po yan naka-turn on, hindi po yan loads, lalabas yan. So ang gagawin nyo po, i-click nyo po yan. Hindi dito mga lodis, pag click nyo po ito, lalabas po yan, use developer option. Pag ibig sabihin po, pag naka-green yan, yan po ay naka-turn on. Ngayon po, dahil tinurn natin siya, kailangan po natin siyang i-turn off para po ma-reset yung developer natin, okay? So minsan po, pag tinurn off po natin ito, ang ibang device po, hindi na po nagre-restart. Ang iba naman po nagre-restart. So kung hindi po nagre-restart ang inyong mga device, once po na tinurn on nyo, o tinurn off nyo po ang inyong mga developer option, kailangan nyo po pa rin na i-restart yung mga cellphone nyo, okay? Para po ma-reset. So minsan po, ang developer option natin, hindi na re-reset siya pag hindi po nagre-restart yung ating mga cellphone. So i-reset po natin to, yan, i-off natin yan, and then i-restart natin yung ating mga cellphone. Yan po. So kung mapapansin nyo po, you need to restart device to change this setting. So ganyan po yung sa akin. So ang iba po, hindi po siya nagre-restart. So kailangan nyo pa rin i-restart yan ang cellphone nyo para po ma-activate yung setting ng developer, ma-turn off po totally. So yan po, i-restart natin siya. Later. So pag once na nag-restart na po ang inyong mga cellphone, nagawa nyo na po yung ibang mga setting mga lodis, ito na po ang gagawin natin para sa port speed. So dito naman ay para sa ating mga data connection or internet connection. Kung ang cellphone nyo po ay nakakunik kayo sa Wi-Fi, ang gagawin nyo po ay kailangan nyo pong i-reset, hard reset ang inyong mga Wi-Fi na ginagamit. Ngayon naman po, kung hindi nyo kayang i-hard reset, ang gawin nyo po, i-turn off nyo po ng at least 15 minutes po, okay? Para po mag-change ng IP address yung ating mga internet. Kasi po, pag kilos lang po natin yan, and then inopen natin yung IP address ng Wi-Fi na yun po, ay hindi po yun magbabago. So, pag hindi po yun nagbago, yung para doon sa may mga problema po sa GCash na about sa protection ng security protection ng GCash nyo po, minsan po, yung po nagiging dahilan. Kasi po, yung mga internet na natin, nagkukulit po yan ng data. Minsan, pag may mga pinupuntahan tayong site, nakukulit yun. And then, na-monitor din yun ng GCash po. And then, yun po nagiging cause, kaya po hindi pinapayagan ni GCash po na ma-open yung ating mga application para po sa protection ng ating mga account. So, mas maganda po ang gawin nyo, i-hard reset nyo po yung inyong mga Wi-Fi kasi lahat naman po ng Wi-Fi meron po yan na sinusundot na para po ma-reset yung inyong Wi-Fi. Pag once po na-reset nyo na, ang gawin nyo po, i-turn off nyo po ng at least 10 minutes, mas maganda po abutin ng 20 minutes po, i-turn off nyo po yung inyong Wi-Fi, huwag nyo pong i-open, tanggal nyo po yung saksak, and then mag-change ng IP address po yan. So ngayon po, pag nagawa nyo na po yung mga loads, pwede nyo na po loads na i-open yung inyong mga GCash. And then para naman po dun mga loads sa mga nakadata, mag-try po kayo loads na gumamit, wag po yung data connection, mag-try po kayo gamit ng ibang connection tulad po ng Wi-Fi or makikonnect po kayo dun sa may GCash po na ginagamit din na nakaka-open ng GCash account. Okay? Kasi minsan po yung mga ginagamit natin na data, yan po yung nagkakaproblema, nagkaka-issue po. Kailangan nyo po yan tanggalin yung SIM na yan, and then wait nyo pong mapapalitan po yung IP ng inyong mga data. Okay? So pag okay na po yan mga loads, nagawa nyo na po yung 4 na step na yun mga loads, na clear data nyo na po, na-update nyo na po, and then turn off nyo na po yung developer option, and then na hard reset nyo na po, na-set nyo na po, na-reset nyo na po yung inyong mga internet connection. Ngayon po, i-open nyo na po yung inyong mga GCash application. So, dito po, ayan po GCash application ko mga loads. So, open natin siya. So, kung mapapansin nyo mga loads, magre-reset na yung inyong mga
GCash apps. Ayan. So dito, request permission, kailangan po natin mga lodis na i-okay yan or i-allow po. Ayan po, allow po natin siya. Okay. And then dito po, take a picture and recorded video. Kailangan po natin siyang i-allow. Ayan po, wag po tayo magpindot ng don't allow while using apps. And then, i-allow din po natin ang location kasi po, depende po sa update. May mga update po tayo, depende din sa location ng ating. Especially kung ginagamit nyo po ang GCash na to sa abroad kayo. Ayan. While using apps po, ayan po. And then, allow access to your contact. Allow mo po yan. And then, allow mo po ulit to. Allow mo po lahat dyan mga lodis. Okay? So, dito mga lods, kailangan nyo nang ilagay po yung GCash na number nyo. Okay? I-click po natin itong next. And then, magsasend po yan ng code sa mga number nyo po. Okay? GCash number nyo. Click nyo send code. Ngayon po, pwede nyo na pong ilagay yung code na isinend po doon sa inyong mga cellphone number o sa GCash number nyo. And then, dito, pwede nyo pong i-share yung inyong mga location. Kung ayaw nyo naman po, no thanks. Pero mas maganda po, i-share nyo po yung location. And then, ito po, i-allow mo po. Ayan. Ngayon po, ito na po yung inyong mga GCash. So, pwede nyo na pong ilagay yung inyong mga IMPIN. And then, dito po, pwede nyo pong enable yung inyong biometric. Kung ayaw nyo naman po, skip for now. Okay lang po. Click nyo po muna itong skip for now. And then, ito na po. Lalabas na po yung inyong mga GCash. Ayan na po, nalagin na po natin. Ayan po. Yan po yung ating mga GCash account. So, itry po ulit natin ilagin or i-access. So, itry ko po ulit yung GCash application ko. Kasi nyo po mga lodis, wala na pong nag-up na issue sa GCash. So, ibig sabihin po niyan mga lodis, pwede na pong i-access at pwede nyo na po ulit gamitin yung inyong mga GCash account. So, ilagay nyo na lang po dito yung inyong MPIN. And then, ma-access nyo na po yung inyong mga GCash account. So, ngayon po, pag nakapag-login na kayo, naka-access na kayo ng inyong GCash, so tapos may problema po, hindi kayo makapagbayad ng mga bills, hindi kayo makabili ng loan, or hindi kayo makaprocess ng payment po, ang problema na po ng mga lodis ay nasa internal error na po, or internal system ng GCash. So, ang gagawin nyo po mga lodis, is-screenshot nyo po yung error na yon, and then, i-click nyo po yung help net. And then, ipala nyo lang po yung step na ibibigay sa inyo dyan ng GCash para po ma-resolve yung issue na yun mga lods, okay? So, ganun lang po mga lodis. So, sana po natulungan ko kayo kung may